Hello po, magandang umaga po uli sa inyong lahat. Magbibigay lang po uli ako ng aking opinyon at prediksyon sa mga nangyayari po sa atin ngayon. Alam niyo po, mahal na ang mahal na araw. Kaya magbibigay po ako ng biblical prediction. Ayon po sa aking natutunan nung ako po ay kumuha ng Couples for Christ. Kasi naririnig ko po ang may maganda pa akong nakikita sa ating Iglesia ni Cristo. Alam mo kasi, sa Katoliko, sa ating mga Katoliko, wala talagang wala talagang nangangaral eh. Kaya ako medyo siguro, narito na rin ako ngayon, para din mangaral naman para sa mga Katoliko kasi, alam mo, ako nagtataka, bakit sa ating mga Katoliko, may hinaan loob, nahihiya na magsalita ng tungkol sa Panginoon. Tingnan nyo, Iglesia ni Cristo sa panahon ngayon, talaga pong sila ay hindi nahihiya na mangaral ng patungkol sa Diyos. Ay ito naman pong aking sasabihin ngayon ay dahil po tayo ay nalalapit na sa mahal na araw. Panahon na po para naman tayo magnilay-nilay na lahat. At ito po ang first time na gagawin ko. Naka-video pa. Siguro matutuwa sa akin ng Diyos kung gagawin ko ito. Patnubayan nawa ako. Bago ko po simulan yung ating biblical prediction, gusto ko lang po magsabi, yung pong galit ng mga tao, hindi man nila ito makagawa ng talagang dire-diretso, malalaman na po natin ito ngayon pong darating na eleksyon. Kasi ang tao po ay may dala-dala sa kanilang dibdib. At ito po ipakikita nila kasi alam naman natin na mahihirap, walang magawa. So ito po ay ipakikita na lang nila dahil alam naman natin lahat na ang pagboto, yun lamang po ang ating kapangyarihan na nagagawa. So, ngayon po natin makikita ang ebidensya kung ano po ang nararamdaman ng tao pagdating ngayon pong eleksyon. Kung ano po yung kanilang mga desisyon, ano po ang kanilang mga hagip ng kanilang mga pangunawa at kalooban. Isipin po natin ngayon, dati po ay gustong-gusto nila ilaglag itong si Bongo. Ngayon po ay nagna-number 1 na. Ito pong si Bato, laglag na po ito sa Magic 12. Pero ngayon po ay pumasok na naman. Diyan po natin makikita ang kalooban ng ating mga mamamayan. Sana po magkaroon tayo ng aral sa mga nangyayari sa ating lipunan. Uumpisahan ko na po ang ating biblical prediction and reaction. Alam niyo po ito yung natutunan ko na ako po ay kumuha ng Couples for Christ. Ito pong pagkakahuli sa dating Pangulong Duterte. Nahihantulad ko po ito nang hulihin po ang Panginoong Hesukristo. Nadire-diretso po yung paghuli. Hindi ka mag-anak, kaibigan, hindi po binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng papel na matulungan siya. Dire-diretso po, kagaya po na rin kay Pangulong Duterte, dire-diretso hanggang sa ICC. Walang patid, talagang non-stop, kumbaga sa gano'n. Ganun po ang nakikita ko. At dito po naman sa nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon po tayo ng Judas Iscariote, nagkaroon din tayo ng kampo ni Herodes. Yung mga instrumento po yun para po, kung wala naman po, hindi naman po kasi nangyari yon, wala po tayong Panginoong Hesukristo sa panahon ngayon na ginamit ng Panginoon para ang tao ay maliwanagan. Kaya po ako yung naniniwala na ito po yung naihantulad ko. Merong naghudas,
Pero itong pong naghudas dito, naniniwala po ako, isipin niyo po ha, ito po ay magsisisi din. Kung paano nagsisi si Judas Iscariote nung ipagkanulo niya si Kristo, magsisisi din po ito. Yun po ang aking prediksyon. Yun po ang aking nararamdaman. Malapit na po ang ating mahal na araw. Alam niyo po, ito pong pagkakahuli sa ating Pangulong Duterte, para po ito sa aking palagay ay blessing sa kanya. Kasi para po siyang binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi. Ito po, alam mo po ba na ang Panginoon ay kumukuha ng kanyang mga tawag dito, ang tawag doon sa parang ginagawa niya itong sugo, instrumento para sa kanya. At ito pong si Pangulong Duterte, sa akin pong palagay, ito po, alam niyo po kasi ang makasalanan, mahal po ng Diyos yan eh. At ang makasalanan po, ang ginagawang instrumento ng Panginoon para sa kanyang mga ipinatutupad na aral, ganyan. Ang Panginoon po, kinukuha po yung makasalanan. Hindi, ano po kasi yung mababait, walang kasalanan. Hindi naman po yan makakahikayat ng tao na para sa magbago. Hindi po yan makakahikayat ng tao para sundin mo ang Panginoon kasi wala silang kasalanan, wala silang mababait sila. Unlike po, kung makukuha niyo pong ibig ko sabihin, ang kinukuha po niya yung makasalanan dahil kapag ito po yung nagbago at ipinakita ang tunay na pagbabago at naglingkod sa Panginoon, ito po ay nakakahikayat ng tao. Tandaan niyo po yan sinasabi ko sa inyo. Yung pong isang dating masama na nagbago, yan po ang nakakahikayat ng tao at pinaniniwalaan ng tao. Hindi po yung mababait na walang kasalanan. Kasi wala naman silang patutunayan eh. Pero ang isang tao po yung masama, nagbago, nakakahikayat po ito ng tao para po magbago din. At gumawa rin po ng matuwid sa kapwa. Ito po sa Pangulong Duterte, sa ayon po sa aking paniniwala, ito po'y blessing pa yung pagkakahuli sa kanya. Binibigyan po siya ng Panginoon para po siya'y magbago, ma-realize, humingi ng tawad. Yan po ang aking nararamdaman. Kapag ito po ay, isipin niyo po, kasi ang prediction ko po, yung mga tao pong mga nagtatwa sa Panginoon, yung mga taong minumura ang mga Panginoon, dumadating po ang puntos. Sila po yung nagmamahal ng todo sa Diyos. Yung pong nagmumura sa Panginoon, minumura ang Diyos, dumadating po yung puntos na sila itong nagmamahal ng totoo at ipinagmamalaki na ang Panginoon Diyos. Yan po ang nararamdaman kong katotohanan. Kaya ito pong nangyari sa ating Pangulong Duterte, ayon po sa aking paniniwala, ayon po sa aking natutunan, ay ito po ay blessing pa. Binibigyan po siya ng Panginoon ng pagkakataon magsisi sa kanyang mga kasalanan. At kung ito po naman po ay makarecover buwas sa kanyang mga karamdaman, at bigyan siya pa ng pagkakataon na mabuhay pa ng matagal, gagawin po itong instrumento ng Panginoon para mapasunod niya yung mga dating mga nagwawalang hiya na magbago. Sana po maintindihan ako. Kasi humahanga po ako sa Iglesia ni Cristo. Sila po yung talagang nangangaral. At talaga pong, kayo po ba'y nakakita na ng Iglesia ni Cristo? Ako po, sa tanda ko na po ito, hindi pa ako nakakakita ng Iglesia ni Cristo ng nag-away-away. Sila po yung kontrolado. Pero ba, tama po yung sinabi ng isang vlogger ng Iglesia ni Cristo. Sino ang nagpahuli? Katoliko. Sino ang hinuli? Katoliko. Sino ang naghudas? Katoliko. Talaga pong
Bakit po, nagiging tanong ko nga lang po sa pulpuno ako yung mag-aral nitong Couples for Christ, para pong narinig ko na yun na tayo pong mga Katoliko nag-aaway-away. Wala po tayong kulang po tayo talaga. Kaya po ako'y humahanga sa mga relihiyon. Ako po'y Katoliko at wala na po akong plano na umalis pa sa Katoliko. Dahil kapag umalis pa po ako, ay baka po mawala na ng tuluyang mga ngaral sa mga Katoliko. Dahil ako po talaga humahanga sa saksi ni Jehovah, nang halos nagbabahay-bahay, tagaktak ng pawis, makapangaral lamang. Humahanga po ako sa mga ganyang klase ng tao. Humahanga din po ako lalo sa mga iglesia ni Cristo na ginagawa ng nangangakit talaga para sa paraang pangangaral lang tungkol sa Diyos. Siguro ako yun po ang hula sa atin mga Katoliko. Sana po mga tauhan tayo lahat. Sana po ito na ang huling mahal na araw na tayong lahat ay magnilay-nilay na ng totoo. Doon po sa mga kasalanan, sana po tayo magsisi. At doon sa mga matatanda na nakagaya ko, tulad po ni Senator, ng dating senador, ito po ay aking babanggitin, Laila de Lima. Alam mo po, Ma'am Laila de Lima, nasa edad na po tayo para magsisi sa ating kasalanan. Kung tayo man po'y naargabyado, tulad po ng sinasabi niyong argabyado kayo sa pagpapakulong sa inyo ng dating Pangulong Duterte, alam niyo po na ito po ang pinakamabisang paraan upang tayo'y magpatawad. Ihanda po natin, hindi po lagi tayong buhay, ihanda po natin ang ating kaluluwa. Lahat po ng meron tayo sa ibabaw dito sa mundo, tayo hindi po natin madadala, tayo po'y papanaw ng tayo lamang. Ating na pong ihanda ang ating kaluluwa sa pagdating ng panahon tayo ay pumanaw. Kasi doon po tayo lahat pupunta, Ma'am Laila de Lima. Huwag na po tayong mastang parang gusto nating maghiganti. Patawarin na po natin ang mga nagkasala sa atin. Kung nagkasala sa iyo ang dating Pangulong Duterte, siguro po, masasabi ko, yun na po ang pinaka-the best na paraan upang kayo'y magpatawad. Hindi po yung hanggang ngayon po parang galit na galit pa kayo sa dating Pangulong Duterte, para po sa akin ay hindi po tama. At dito naman po sa mga tao na inihahan tulad ko yung pagkakahuli sa ating dating Pangulong Duterte kay Jesus Christ. Kasi alam niyo po ang tao. Kasi ganito po talaga yung nakita ko. Manood po tayo ngayon sa TV kung paano hinuli ang Panginoong Hesukristo ng kampo ni Herodes, kung ano po yung ginawa sa kanya. Panuorin po natin. Halintulad po, hindi po pinalapit sa kanyang mga kamag-anak, wala po. Kanyang mahal na ina, hindi po pinalapit sa kanya. Wala po. Solo siya. Manood po tayo para po mga maliwanagan tayong lahat. At tungkol naman po dito sa ating Pangulong Marcos, sa nangyari po itong ginawa niya sa ating Pangulong Duterte, hindi po natin ito masisisi. Bakit po? Ang isang tao na nasa rurok na ng tagumpay, lumilitaw po dyan yung maraming sip-sip, maraming palapad ng papel. Sa katayuan po ng ating Pangulong Marcos na nasa rurok na siya ng tagumpay, Presidente ng Pilipinas, marami po dyan ang nagsisip-sip. Marami po dyan ang nagpapalapad ng papel. Hindi na po niyan maintindihan kung sino ang tunay na kaibigan. Kaya hindi po natin ito masisi. Talaga pong tapos, nandiyan pa po yung katotohanan na ang kanyang asawa na si Ginang Lisa Marcos ay kaaway ng ating pangalawang Pangulong, si Sara Duterte.
Siyempre, talaga pong, lalo kung sasabihin pa po kung totoo po yung sinasabi ni Maharlika na itong si Pangulong Marcos ay under ng kanyang asawa, ay talaga pong hindi natin ito masisisi kasi ang mga lalaki po, yung pong mga lalaki may mga asawa, kaysa naman po sa awayin sila ng awayin ng kanilang mga asawa, sinusunod na lang po nila ang kanilang asawa para lang po sa katahimikan. Doon po ito sa mga may asawa na lalo kung na-under po. Ganyan po ang ating mga kalalakihan. Kaya po ako, naiintindihan ko ang sitwasyon ng Pangulong Marcos. Kasi po, nasa rurok siya ng tagumpay, maraming sipsip, maraming palapad ng papel. Nandun pa ang katotohanan ng kanyang asawa, Ma'am Lisa Marcos, ay hindi maganda ang koneksyon sa ating pangalawang pangulong si Sara Duterte. Sana po gamayan tayong lahat ngayon pong mahal na araw, magnilay-nilay, gabayan tayong lahat ng Panginoon. Yan po ang aking dalangin. Ako po'y nagpapamisa para po sa lahat. At ito naman po mga naghudas sa ating Pangulong Duterte. Naniniwala po ako, magsisisi po kayo. Lalo yun pong naghudas. Tingnan niyo po ang si Judas Iscariote na naghudas sa ating Panginoong Hesukristo. Di po ba nung siya po'y talagang sinintensyahan na, ipinako na sa krus, di po ba nagsisi siya ng ganap, humingi siya ng tawad. Ano pong nangyari? Dahil humingi siya ng tawad, nagsisi siya ng ganap sa kanyang nagawa, naging santo pa po siya. Meron po tayong Saint Jude. Sana po yung mga tao, lalo na po yung mga nagkakaedad na, ihanda na po natin ang ating sarili, yung ating pong kaluluwa. Dahil doon naman tayo lahat pupunta, tayo po lahat ay papanaw, ihanda na po natin lahat ng ating kaluluwa para kahit papano na ay hindi mabigat sa ang ating pagpanaw. Kaya ito pong nangyari sa ating Pangulong Duterte, alam ko pong ito'y blessing sa kanya. Binibigyan siya na po ng Panginoon ng pagkakataon magsisi. And then, kung ito po'y mabubuhay pa ng matagal, gagawin po itong instrumento ng Panginoon upang mapasunod niya yung mga taong nalalabuan ng kaisipan at kalooban. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Sana po patnubayan tayo nawa ng lahat ng Panginoon ngayong mahal na araw. Magnilay-nilay, matauhan. Salamat po.